Napakadami. Hi guys! Another day, another mini vlog ng buhay namin dito sa isla. At ngayong araw nga pala ay samahan nyo na naman kami ni Buyok na pumalaot. Katatapos nga lang ng bagyo at grabe nga yung napapanood ko dito sa social media at grabe nga yung naging epekto dito sa bandang Manila. Maaga nga kami pumalaot ni Buyok ngayon dahil sabi nga niya ay nagkalubog na nga raw yung mga pamalakayan namin doon sa bandang Laot. Grabe nga ang itinaas ng tubig sa lawa mga mare. Tingnan nyo naman itong mga bangka at malapit na nga sa aming daan. Taon-taon talaga ay tumataas talaga ang tubig dito sa amin at minsan nga ay lumulubog pa pati ang aming daan. At sana nga hindi na magtuloy-tuloy pa ang ulan para hanggang dito na lamang ang tubig. Grabe naman kasi ang bagsik ni Bagyong Karina mga maret, napakaraming ulan nga ang kanyang daladala. Katabi lang kasi namin ang Manila kaya halos lahat nga ng tubig doon ay dito nga ang bagsak sa amin. Pasalamat pa nga kami mga taga-isla dahil ulan lamang ang daladala ni Bagyong Karina dahil kung hindi ay nako, baka nagbagsakan na mga fishpan dito sa amin. Medyo makulimlim pa nga nung bandang umaga at may kasama pa nga itong mga pag-ulan at medyo malakas nga ang habagat. Pero hindi naman ramdam sa amin ang malakas na habagat dahil natatakloban nga kami ng bundok. Hindi mo nga ito mararamdaman kung hindi ka nga pupunta dito sa bandang Laot. Marami nga kaming nakasalubong na mangingisda at sabi nga nila'y napakahirap nga daw sumalok doon sa bandang gitna at bang lalaki nga ng alon. Nandito na nga kami sa aming pamalakay at kung napapansin nyo nga ay bang bababa na nga ng aming mga tulos. Sabi nga ni Buyok ay pangatlong taas na nga daw niya ito at talagang lubog nga daw itong aming pamalakayan nung pagkatapos pa lamang ng bagyo. Naku mga mare, mabuti na lang talaga at wala ngang hangin dahil kung hindi ay baka wash out itong aming pamalakay. Nung pumalaot nga kami, hindi pa ganun kalakas ang hangin pero nung nagsisimula na nga si Buyok sa trabaho dito sa Laot ay bigla-bigla na lamang bumubugso ang malakas na habagat. Tinanggal ko na nga rin si Yokbo dito sa kanyang pwesto dahil malapit na nga siyang maabot ng tubig at sabi nga ni Buyok ay ililipat nga daw niya doon sa medyo mataas. Naku mga mare, ang dami na naman ngang patay na isda dito sa loob ng aming cage kaya agad-agad na nga itong tinanggal ni Buyok. Ililipat na nga sana namin ito ni Buyok doon sa aming bagong gawang cage mga mare, kaso nga lang ay bigla ngang bumagyo. Kung hindi kasi namin ito ililipat agad-agad mga mare ay baka magkamatay nga ang lahat ng isda dito at sayang lamang ang effort ni Buyok. Habang tumatagal nga kami dito sa Laot mga mare, palakas nga ng palakas ang habagat at medyo natatakot na nga ako at baka matangay nga kami ng malakas na hangin. Kahit nga ban lakas ng habagat mga mare, patuloy pa nga rin sa paggawa dito sa Laot si Buyok at tinatahian nga niya yung mga nakikita niyang sirang lambat. Habang kami nga ay gumagawa ni Buyok dito sa Laot ay dumaan naman yung malaking bangka ng pinsan ni Buyok at sila nga ay kumukuha ng isda. Ang tawag nga dito sa amin ay naglalakad ng isda at yan nga rin ang trabaho ni Buyok, kaso nga lang ay hindi pa nga kami makapaglakad dahil wala pa nga kaming pagbabagsakan. Kaya habang hindi pa nga naglalakad si Buyok mga mare, inaasikaso nga muna niya yung mga pamalakayan namin dito sa Laot para pag nagsimula na nga siya ay okay na nga ang lahat. Napakarami nga niyang trabaho dito sa Laot at inuuna nga muna niya yung takip ng aming cage na aming paglalagyan itong mga similya. At baka nga kung hindi bumagyo mga mare, baka tapos na yon at baka na ilagay na nga niya doon sa aming cage sa Laot. Hindi pa nga rin niya na itataas yung aming mga cage sa Laot mga mare dahil bang lalaki nga ng alon at bang lakas nga ng hangin kaya bang hirap ng pumalaot. Kaya sa ngayon ito muna mga panghanap buhay namin sa malapit ang kanyang ginagawa dahil hindi nga ganun kalakas ang alon dito. Aangatin nga ni Buyok ang takip ng aming cage ngayon at titingnan nga daw niya kung maraming huli kaya inaangat nga niya ang mga lambat. Sanay na talaga itong si Buyok sa mga gawain dito sa Laot dahil bata pa nga lang daw siya ay sinasama na nga siya ng kanyang tatay. At bata pa nga lang daw siya mga mare, meron na nga daw siya mga panghanap buhay katulad na lamang ng mga cage kaya nakakapundar nga siya at marami nga daw siyang pera noon. Sana all ni. Kapag talaga habagat mga mare, dito nga dumadaan sa Cardona side ang biyahe o ang bangka na pang pasaherohan dahil bang lalaki nga ng alon doon sa bandang kabila or Binangonan side. Kaya habang nagtatrabaho nga kami ni Buyok dito sa Laot ay medyo nahihiya nga ako dahil nakikita nga kami ng mga pasahero. May pagka-introvert din kasi ako mga mare at ayaw na ayaw ko nga makikita ako ng mga tao kahit nga nung dalaga pa lamang ako. Bakit kaya gayunan eh? Takot nga ako sa tao noon mga mare at medyo nababago na nga ngayon simula nga nung magkabuyok ako at lalo na nga ngayon nung nag-vlog ako ay halos lahat nga ay ako'y binabati. Kaya kung makikita nyo nga ako sa personal ay kayo na nga lang unang mag-approach sa akin dahil mahihiyain talaga ako. Abay, kung pagka mahihain lamang ang pag-uusapan mga mari, mas mahihain pa nga sa akin itong si Buyok at sobrang laki nga nang nabago sa amin simula nga nung kami nag-vlog at medyo nawala na nga ang kanyang pagiging mahihain. So ayun na nga mga mare, sobrang daldal ko nga eto nga at nagsisimula na pala si Buyok sa kanyang pag-aangat nitong takip ng aming cage. Bago pa nga lang siya nagsisimulang mag-angat mga mare, napakaraming isda na nga ang aming nakikita, lalong-lalo na nga ng mga similya ng tilapia. Naku mga mare, mukhang jackpot na naman kami dito sa similya ng tilapia at mukhang makakapuno na nga yata kami ng isang cage. Naku mga mare, araw-araw nga kami nagpapasalamat sa Diyos dahil araw-araw nga kaming may biyaya. Kagaya nga ng palagi kong sinasabi mga mare, hindi ka nga magugutom dito sa isla basta't masipag ka lamang at madiskarte. Napakasimple nga lang ng buhay namin dito sa isla mga mare, pero siksik diglig at umaapaw palagi ang aming mga blessings.
Sa likod mo na. Patay, nagtatalunan. Ah! Ah! Napakadami. Wow! Napakarami. Oh, sayang yung mga ayungin. Ayaw nga pala. Guys, yan, papupuntahin na lang doon na sa kabila. Kunin mo. Ano, dahil, oh. Ba't pumupunta na doon sa kabila, oh. Te. Tilapia, oh. Oh. Ina lang kaya natin na. Pagkalip. Kanina, dahil pa naman. Pupunta kami sa... Sakali ko lang nga. Ay, saka wala yung iba. Ay, nagkakawala. Dagdag. Pabalik. Bakit? Madaing nawala na ano. Wow, ang dami. Tapos mo araw yung mga makita. Isla. Puro arroyo yata. Mas kukuha ko ng pang-ulam. Pang-ulam, kahit maliit, masarap. Masarap yung pang-prito. Yun pa. Dahan-dahan mo ilaglag. Sa iyo ang isla. Sige. Oh, dahan-dahan mo iyan to ah. Dahan-dahan ba? Hilaw ito muna sa tubig bago ibagsak. Ayan. Bawasan sa'yo. Ganyan. So ayun na nga mga mare, pagkatapos nga ako mapagalitan ni Buyok, pagkatapos pala naming mailagay yung mga nahuli naming similya ng tilapia dito sa aming nursery, ay pinagtatanggal na nga agad ni Buyok yung mga naipit na water lily dito sa aming Skylab. Kaya naman kung nagustuhan nyo nga ang video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.